What's up, man? Bago ko simulan tong video to, shout out muna tayo. Shout out kay Brish TV at kay Dave Chan. Nasa Hiroshima daw sila. Mga kagrasa natin yan. Si Jose Jerry Mundigo, shout out sa iyo ay. Nasa Yamanashikin. Lahat yata ng mga viewer ko ba nandito na sa Japan. Si Mr. Sibuboy TV, pa-shout out daw siya. Kasama daw niya si Ari Sinsi. Shout out sa inyo dyan. At sa mga kaibigan kong nakakapasa lang sa trade test nung Lunes. Si Erlo Navares, ito si Erlo Navares, kung naalala nyo nung nagparapol ako ng OBD scanner, siya yung nakatanggap ngayon, nag-apply na siya sa Japan. Kay Erlo Navares at saka kay Giovanni Sandagon. Ito naman si Giovanni Sandagon, ito yung unang mga viewers ko na tumulong sa akin. Nag-apply to siya 35, tapos naabutan ng pandemic, ngayon 36 na. Hindi sumuko pre, ngayon nakapasa na sila sa trade test ngayon, parang isasalang na sila sa interview, pero hindi sila sa prudential, sa sangko. Sa mga pala dyan, sa mga kagrasa natin dyan na nag-aalala sa kanilang mga edad na 35, 36 na sila. Subukan nyo sa sangko kasi tumatanggap sila isa na to si Giovanni Sandagon, 36 siya. Nakapasa na ng trade test, siguro isasalang na rin siya sa Japanese interview. This week or next week, sa sangko sila, sangko. Tandaan nyo yung mga maedad na 35 subukan nyo sa sangko kapag hindi kayo tatanggapin sa ibang agency. Subukan nyo sa sangko kasi tinanggap to si Giovanni Sandagon, 36 na, magdi-37 na to. Tiguang na ba? Tiguang. Kaya nga pala, huwag nyo pansinin itong suot ko kasi sinusubukan ko lang itong mga puting t-shirt na isusuot ko sa interview kunuhay. Pero parang nagkamali ako sa bilhin nito, hindi pala to dapat. Hindi pala to dapat. Long sleeve to eh. Ngayon pre, paalala lang pala sa mga mga first timer na mga magja-Japan ha. Mag-iingat kayo sa mga recruiter na mga mukhang pira. Bakit ko nasabing mukhang pira? Ngayon pag-usapan natin to. Marami kasing nag-comment sa akin sa Facebook, sa YouTube ko, kung legit ba daw yung mga direct hire. Dito ba, legit naman yung mga direct hire, pero pag mag-search kasi sa Polo Japan, wala kasing nabanggit doon ng mga direct hire. Kung yung employer nyo, yung nagda-direct hire, yung nag-hire sa inyo na, kumbaga, iha-hire kayo directly papunta doon sa Japan, tapos sila yung magpa-process ng mga papilis nyo, tapos hihingian kayo ng pira. Mag-ingat kayo sa mga ganyan kasi yan yung sinasabi ko ng mga recruiter ng mga mukhang pira. Legit yan pero mukhang pira. Bakit? Kasi kapag SSW, wala kasing ibang paraan pre para makapasok dito sa Japan pre. Kung ang talent mo, ano bang tawag doon? Talent ba tawag doon? Yung trabaho mo, mekaniko, welder, agriculture ka man, basta hindi ka professional dyan sa Pilipinas, wala kang ibang visa na makukuha dito sa Japan kundi training visa at saka yung SSW visa. Dalawa lang. Ngayon, yung nag-promise sa inyo na bibigyan kayo ng SSW visa, direct hire, ganito, hingian kayo ng pira para sa process ng mga papilis nyo. Huwag nyo nang ituloy kasi yan nga, sinasabi ko sa inyo, yan yung mga recruiter ng mga mukhang pira. Bakit ko nasabi? Kasi sa processing ng training visa at saka sa SSW visa, wala kayong babayaran yan na processing fee. Yung sinasabi nila na COE, Certificate of Eligibility, hindi kayo ang magpa-process niyan. Kapag SSW yung kukunin nyo, hindi kayo ang magpa-process niyan, kundi yung company na mag-hire sa inyo dito, wala kayong babayaran kahit piso. Para naman doon sa processing dyan, sa agency dyan sa Pilipinas, wala rin kayong babayaran kahit piso kasi free yan. Yan yung pinag-usapan ng government ng Japan at saka government ng Pilipinas. Wala kayong babayaran kahit na piso. Ang babayaran nyo lang, simple, yung pagkuha ng passport, NBI, personal. Yun yung babayaran nyo. Kaya sa mga nagtatanong sa akin kung legit ba yon, siguro may legit, pero mga mukhang pirang recruiter yan. Parang ginagaya nila yung style sa mga Vietnamese na hinihingian nila ng pira yung mga nag-a-apply kasi nga demand nga dito yung mga lalong-lalo na yung nasa mga agriculture, demand masyado yan dito sa Japan. Kaya sa mga first timer na mag-Japan, kung gusto nyo talagang papasok sa Japan, mas maganda subukan nyo munang dumaan sa trainee bago kayo mag-SSW. Bakit? Kunti lang naman ang lamang ng sahod ng SSW ay. Parang lang yan eh. Yung trainee at saka SSW siguro dalawang lapad lang yung ano ba tawag doon? Dalawang lapad. Yung minsan nga yung iba halos pantay lang sa training visa yung sahod ng SSW dito sa Japan. Bakit ko ba nalaman na ganito yung style sa SSW? Kasi sa pag-apply ko halos 5 kumpanya na yung in-applyan ko dito, agency. Ganun talaga yung proseso daw. Kailangan mayroon kayong kumpanya dito sa Japan na magpa-process para sa Certificate of Employment.
tapos agency dito sa Japan na siya yung mag-aasikaso sa inyo pagdating nyo dito sa Japan. Tapos may agency rin dyan sa Pilipinas na magpa-process ng mga papers nyo para makapasok kayo dito sa Japan. Ganun daw yung requirements para sa SSW. At isa pa, ang GLPT passers kayo o kaya GFT passer. Hindi kayo makakapasok sa Japan kapag hindi kayo nakapasa sa dalawang yan. Sa isa sa dalawang yan. Kung hindi kayo GLPT Infor passer o di kaya yung GFT, yung Japan Proficiency Test. Basta yan. Kailangan nyo ipasa yan. Tapos kung lilipat kayo ng ibang kategory, kunwari ako, mekaniko ako, tapos lilipat ako sa agriculture, kailangan kong ipasa yung Prometrics exam. Ganun yung proseso. Tapos kailangan mong dumaan sa agency dyan sa Pilipinas para magpa-process ng mga papilis mo para makapasok ka dito sa Japan. Hindi pwedeng yung agency dito sa Japan, kukunin kayo diretso kayo kukunin dyan sa Pilipinas para papunta dito sa Japan. Hindi po ganun, pre. Kailangan nyo pa rin dumaan sa agency dyan sa Pilipinas. Tapos meron pang tinatawag doon na selection. Yung i-interviewin kayo ng Japanese, yung marunong ba talaga kayong mag-Japanese, magsalita ng Japanese. Kasi kapag SSW yung pag-applyan mo, kailangan fluent ka sa Japanese. Kailangan makasagot ka kahit yung basic lang na conversation. Kaya kailangan mo pa rin mag-aral ng Japanese at maipasa yung GFT. Yun yung magastos sa SSW visa. Kaya sa mga first time na mag-abroad by, unahin nyo talaga, mai-recommenda ko talaga sa inyo kahit maliit ng sahod ng training, unahin nyo yung training kasi in 3 years matuto kayo niyan ng Japanese dito sa Japan. Pagkatapos niyan, pwede na kayo mag-apply ng SSW visa. Hindi na kayo mahirapan pa sa Japanese. Bakit? Yung training visa kasi, libre yung pag-aaral ng Japanese niyan. Walang bayad, kahit makapasa kayo o hindi, makapasok pa rin kayo dito sa Japan. Di katulad ng SSW, kung hindi kayo makapasa doon sa GFT, hindi talaga kayo makakapasok sa Japan. So manangarap dyan na magpapasok dito sa Japan na ang kukunin nila kaagad is SSW visa, nasa sa inyo yan. Pero kailangan yung maging fluent sa Japanese. Ang isa sa mga isa sa mga kategory niya na kailangan talaga ng mga SSW visa dito is yung ano bang tawag doon? Yung nagpupunas ng mga matanda, ano bang tawag doon? Caregiver, yun. Mga caregiver, yan. Isa sa mga demand ng mga SSW visa. Maraming agency dyan sa Pilipinas ang nagpa-process ng SSW visa para sa mga caregiver. So, yun lang, no? Ingat-ingat dyan sa mga nag-apply na mga baguhan, yung mga first timer na papasok dito sa Japan. Mag-ingat kayo sa mga recruiter, ng mga mukhang pira. Ulitin ko, wala kayong babayaran kahit piso, training visa man yan o SSW visa. Wala kayong babayaran na processing fee kahit piso. Ang babayaran nyo lang yan, yung personal, yung mga gastos nyo, yung passport, NBI, yun lang yung makukuha nyo. Siksi ko pala ba, yo? Hinihintay ko kasi si Yoshimura, ihatid daw niya yung suit niya. Nanghiram ako ng suit ba? Babusin, God bless.